The description fits your yaya. Medyo malabo ang picture pero parang siya talaga. Aviana daw ang pangalan. Biglang naniga si Harry. Aviana. I'll send you the link. It's probably nothing, baka kamukha lang. Pero ang weird ng storya, per. Sabi ng nanay, ninakawan daw sila ng malaking halaga tapos tumakas kasama ng nobyo. Kawawa naman yung matanda, iyak ng iyak sa tea. Send it to me, mabilis na sabi ni Harry, ang boses ay biglang naging malamig at matigas. Pagkababa ng telepono, ilang segundo lang ay tumunog na ang kanyang laptop. Isang notification. Ang link mula kay Marco. Nanginginig ang kamay ni Harry habang ikiklik ito. Isang video player ang lumabas. Isang local news segment. Sa screen, nakita niya ang isang babaeng umiiyak, ang ina ni Avi. Sa likod nito, ang pamilyar na itsura ng isang bahay sa probinsya. Pakiusap po, tulungan niyo po akong mahanap ang anak ko, si Aviana, humahagulgol ang ina sa reporter. Napakabait po niyang bata, hindi ko po alam kung bakit niya ito nagawa sa akin. Kinuha niya po ang lahat ng ipon ko, ang perang pampagamot ko, at sumama sa kanyang nobyo. Avi, anak, kung nasaan ka man, umuwi ka na. Patawarin mo na si nanay. Kasama ng video ay isang litrato. Isang lumang litrato ni Avi, siguro ay kuha noong high school pa ito. Malabo pero walang duda. Siya nga. Isang magnanakaw. Isang sinungaling. At may nobyo. Para siyang sinampal ng katotohanan. Isang malamig na tubig ang ibinuhos sa lahat ng namumuong init sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pagbabago sa kilos niya, ang lahat ng pag-aalinlangan na baka nga iba si Avi, ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang matinding galit. Isang galit na mas matindi pa kaysa dati, dahil ngayon may kasama na itong pagkadismaya. Pinaniwala niya ako, naisip ni Harry. I let my guard down. For what? For thief. Ang imahe ni Avi na nagbabasa ng kwento para kay Isis. Ang imahe ng ngiti nito. Ang imahe ng mukha nito sa liwanag ng kandila, naghihintay. Lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Tumayo siya mula sa kanyang wheelchair. Gamit ang kanyang saklay na laging nakasandal sa pader, dahan-dahan siyang lumabas ng opisina. Bawat hakbang ay mabigat, hindi dahil sa kanyang kapansanan, kundi dahil sa bigat ng galit na nararamdaman niya. Sa hardin, masayang nagtatawanan sina Avi at Eth. Hindi nila namalayan ang papalapit na panganib. Avi! Ang sigaw ni Harry ay parang kulog. Naputol ang tawanan. Napalingon si Avi at ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Harry. Isang ekspresyon ng matinding galit at pagkasuklam. Sir! Pumasok ka sa loob. Ngayon din, utos nito, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Tumingin si Avi kay Ese, na ngayon ay natatakot na rin. Eve, dito ka lang muna, ha? May pag-uusapan lang kami ng tito Harry mo. Pumasok si Avi sa loob ng bahay, sumunod kay Harry na paika-ikang naglakad pabalik sa opisina. Isinara nito ang pinto ng malakas, na halos ikayanig ng buong silid. Iniharap ni Harry ang laptop sa kanya. Panoorin mo. Ipinlay nito ang video. Napanood ni Avi ang sarili niyang ina. Narinig niya ang bawat salitang sinabi nito. Ang bawat kasinungalingan. Ninakawan tumakas kasama ng nobyo. Gumuho ang mundo ni Avi. Hindi. Hindi ito totoo. Bakit? Bakit ginawa ito ng kanyang ina? Ano to? Tanong ni Harry, ang boses ay kalmado na ngayon, pero mas nakakatakot ang pagiging kalmado nito. Explain this to me. Hindi po totoo yan, sir, sabi ni Avi, nanginginig ang buong katawan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po ako nagnakaw. Wala po akong nobyo. Tumakas po ako dahil. Dahil ano, hamon ni Harry. Dahil ano, Aviana? Sabihin mo sa akin ang totoo, kahit isang beses lang. Ipinagbili niya po ako, sa wakas ay sumabog si Avi, humahagulgol. Ipinagbili niya ako sa isang matandang mayaman para pambayad utang. Naririnig ko po sila. Iyon po ang dahilan kung bakit ako tumakas. Tinitigan siya ni Harry, ang mga mata ay walang bakas ng awa. Isang kwento laban sa isang kwento. Bakit kita paniniwalaan?
Isang babaeng nag-apply dito gamit ang peking impormasyon mula sa isang agency na hindi naman talaga nag-i-exist. Manang Letty told me. Naniwala lang siya sa'yo dahil sa desperasyon. You lied from the very beginning. Natigilan si Avi. Totoo. Nagsinungaling siya. Kahit hindi niya sinasadya sa simula, pinanindigan niya ang kasinungalingan. At ngayon, iyon ang ginagamit laban sa kanya. Paano niya ipagtatanggol ang sarili kung ang pundasyon ng kanyang pananatili roon ay isang kasinungalingan? Sir, pakiusap po maniwala po kayo sa akin pagmamakaawa niya. Totoo po ang sinasabi ko. Umiling si Harry, isang ngisi ng pagkadismaya ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pare-pareho lang kayo. Lahat kayo, sinungaling. Akala ko iba ka. Akala ko. Nagkamali ako. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Kuhanin mo ang mga gamit mo, sabi ni Harry, tumalikod na ito sa kanya. At umalis ka na sa pamamahay ko. Sir, pakiusap po huwag po. Hindi yung vague naririnig. Ay sa GTVC, sigaw nito, sinipa ang isang maliit na basurahan sa sahig. Napaatras si Avi, takot na takot. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng bahagyang kabaitan ay naglaho na. Ang kaharap niya ngayon ay ang halimaw mula sa simula. Tumakbo siya palabas ng opisina, umiiyak. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang maliit na bag ang mga damit na suot niya, ang mga unipormeng ibinigay sa kanya, iniwan niya. Ang tanging dinala niya ay ang mga damit na dala niya noong tumakas siya. Kinuha niya ang sobrang may natitira pa niyang pera at ang litrato ng kanyang ama. Bago siya umalis, dumaan siya sa sala. Nakita niya si Esesay na nakatayo roon, umiiyak din. At Avi, where are you going? Don't leave me. Lumuhod si Avi at niyakap ang bata ng mahigpit. Babalik si ate, okay? Be a good boy for your Tito Harry. Isa na namang kasinungalingan pero kailangan niyang sabihin para sa bata. Hinalikan niya ito sa noo at mabilis na tumayo. Ayaw niyang mas pahirapan ang sarili niya at ang bata. Naglakad siya palabas ng pinto. Umuulan na naman. Tila ang ulan ay laging kasama niya sa mga pinakamalulungkot na sandali ng kanyang buhay. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng gate, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Ang damit niya ay mabilis na nabasa. Ang luha niya ay humahalo sa ulan. Sa bintana ng kanyang opisina sa ikalawang palapag, nakatayo si Harry, nakatingin sa papalayong figura ni Avi. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kirot. Isang bahagi niya ang gustong maniwala sa kwento nito. Isang bahagi niya ang nagsisisi sa ginawa niya. Nakita niya ang pagyakap nito kay Isis. Nakita niya ang sinseridad sa mga matang iyon kahit mula sa malayo. Pero huli na ang lahat. Ang tiwalang sinira ay hindi na madaling maibabalik. Nakatayo lang siya roon, habang si Avi ay unti-unting nilalamon ng ulan at ng dilim, tulad noong gabing una itong dumating. Isang estranghero noon, isang estranghero ulit ngayon. At sa gitna ng katahimikan ng kanyang silid, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng ulan sa bintana, at ang tunog ng sarili niyang pusong unti-unting nabibiyak. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ay naging mas malungkot at mas tahimik kaysa dati. Si Isayfay ay hindi na halos nagsasalita. Palagi itong nakakulong sa kanyang kwarto, ayaw kumain, ayaw maglaro. Ang dating sigla na ibinalik ni Avi ay muling naglaho, na para bang hindi kailanman umiral. Palagi nitong tinatanong kung kailan babalik si ate Avi niya, at sa bawat tanong, parang isang karayom ang tumutusok sa puso ni Harry. Si Harry naman, lalong naging mailap. Madalas siyang nakakulong sa kanyang opisina, paulit-ulit na pinapanood ang news report. Hinahanapan niya ng butas ang kwento. Hinahanapan ng kahit anong patunay na tama ang kanyang desisyon. Ngunit sa bawat panood niya, mas lalo siyang naguguluhan. Ang mga mata ni Avi habang nagmamakaawa tila totoo. Ang paghagulgol nito parang galing sa puso. Isang hapon, hindi na niya natiis. Ipinatawag niya si Manang Letty sa kanyang opisina. Manang, simula niya, ang boses ay pagod. Noong unang dumating dito si Avi, ano ang eksaktong nangyari? Nagulat si Manang Letty sa tanong, pero sinagot niya ito ng buong katapatan. Sir, gabi po iyon at napakalakas ng ulan. Akala ko po talaga siya na yung bagong yaya mula sa agency.
basang-basa, takot na takot. Sabi niya po, nagkakamali ako, pero hindi ko na po pinakinggan dahil sa pag-aalala. Ang sabi niya po noon, nakikisilong lang siya. Nakikisilong, ulit ni Harry. Opo, sir. Sabi pa nga po ni Manong Fred sa guardhouse, nagmakaawa raw po si Avi na makisilong man lang sa may gate dahil wala siyang mapuntahan. Isang detalye. Isang maliit na detalye na hindi tugma sa kwento ng isang magnanakaw na tumakas kasama ang nobyo. Kung may kasama siyang nobyo, bakit siya mag-isang naglalakad sa gitna ng ulan? Kung may pera siyang ninakaw, bakit siya makikisilong lang sa isang guardhouse? May iba pa ba siyang sinabi? O may napansin ka bang kakaiba sa kanya? Gisa ni Harry. Nag-isip si Manang Letty. Wala naman po, sir. Maliban po doon sa damit niya. Noong pinalitan ko po siya ng damit, nakita ko po ang laman ng bag niya. Iilang pirasong damit lang po na luma, isang sipilyo at isang litrato. Wala po akong nakitang pera, maliban sa ilang daang piso na nakatupi sa isang sobre. Ilang daang piso. Hindi isang malaking halaga, gaya ng sinasabi sa balita. At sir, dagdag ni Manang Letty, nag-aalangan. Pasensya na po sa sasabihin ko. Pero noong nagkasakit po siya, habang pinupunasan ko siya, palagi niya pong binabanggit sa pagitan ng kanyang pagtulog ang pangalan ng tatay niya at paulit-ulit niyang sinasabing, "Huwag po, Mang Kadyo. Huwag po, Mang Kadyo." Ang pangalang iyon ay tumatak sa isip ni Harry. Hindi iyon pangalan ng isang nobyo. Iyon ay pangalan ng isang matanda. Doon na nagsimulang magkabuhol-buhol ang lahat sa isip niya. Ang kwento ni Avi tungkol sa pagbenta sa kanya. Ang kwento ng ina sa Zihi, ang mga detalyeng sinabi ni Manang Letty. Ang ina na umiiyak sa Zihi, nagmamakaawa na bumalik ang anak. Pero kung totoo ang kwento ni Avi, hindi ba't ang inang iyon ang dahilan ng kanyang pagtakas? Kung gayon, ang pag-iyak sa Zihi ay isang palabas? Isang paraan para piliting bumalik ang anak na tumakas sa kasunduang ginawa niya? Para ipahiya ito at walang magawa kundi ang sumuko. Naramdaman ni Harry ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Hinusgahan niya si Avi base sa isang kasinungalingan na ginawa ng sarili nitong ina. Ipinagtabuyan niya ang isang babaeng biktima na, at mas lalo pa niyang sinaktan. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding pagsisisi. Isang bigat na halos hindi niya kayang buhatin. Manang, ihanda mo ang sasakyan, utos niya, ang boses ay biglang naging desidido. Saan po tayo pupunta, sir? Hahanapin natin siya. Hindi na nagtanong pa si Manang Letty. Nakita niya ang determinasyon at pagsisisi sa mga mata ng kanyang amo. Nagpahatid si Harry sa driver nila. Pinuntahan nila ang lahat ng posibleng lugar sa maliit na bayan ng San Raimundo. Ang terminal ng bus. Ang palengke. Ang simbahan. Nagtanong-tanong sila, ipinakita ang litrato ni Avi na nakuha niya mula sa Facebook page ng news outlet. Ngunit walang nakakakilala sa kanya. Para siyang isang multo na naglaho na lang. Gabi na nang mapadpad sila sa tapat ng isang maliit na rural health center sa kabilang baryo. Pagod na si Harry, pisikal at emosyonal. Malapit na siyang sumuko. Sir, uwi na po tayo. Baka po wala na talaga siya rito, sabi ng driver. Pero bago pa man siya sumang-ayon, may nakita siyang isang pamilyar na figura na lumabas mula sa health center. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pantalon, ang buhok ay nakatali. May dala itong isang balde ng tubig. Si Ave. Hintayin niyo ako rito, sabi ni Harry, hindi na naghintay ng sagot. Kinuha niya ang kanyang saklay at bumaba ng sasakyan. Bawat hakbang ay isang pakikibaka, ngunit hindi niya ininda ang sakit sa kanyang mga binti. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Sinundan niya si Avi papunta sa likod ng health center, kung saan ito nagsimulang magdilig ng isang maliit na hardin ng mga halamang gamot. Avi, tawag niya. Napatigil si Avi sa pagdidilig. Nanigas siya. Kilala niya ang boses na iyon. Dahan-dahan siyang lumingon, at ang mga mata niya inanlaki sa gulat nang makita si Harry na nakatayo roon, ilang talampakan lang ang layo. Ang unang pumasok sa isip niya ay takot. Baka sinundan siya nito para ipahuli. O para lalo siyang ipahiya. Anong ginagawa niyo rito, sir? Tanong niya, ang boses ay malamig at walang emosyon.
Niyakap niya ang sarili na para bang naglalagay ng pader sa pagitan nila. I came to talk to you, sabi ni Harry, nahihirapang hanapin ang mga tamang salita. Ang dating aroganting amo ay tila isang batang napagalitan, hindi alam kung paano magsisimula. Wala na po tayong dapat pag-usapan, mabilis na sagot ni Avi. Pinalayas niyo na po ako. Tapos na po tayo. Mali ako, Avi, diretsong sabi ni Harry, ang mga matay puno ng pagsisisi. I was wrong. Naniwala ako sa kasinungalingan. Nalaman ko na ang totoo o ang mga parte ng katotohanan. I'm sorry. Ang salitang sorry mula sa mga labi ni Harry ay isang bagay na hindi inaasahan ni Avi. Natigilan siya. Ngunit ang sakit na idinulot nito ay masyadong malalim para mabura ng isang paumanhin lang. Sorry, ulit niya, may bahid ng pait sa kanyang boses. Madali lang po para sa inyo na sabihin yan. Pero alam niyo po ba kung anong naramdaman ko? Itinapon niyo po ako na parang basura. Hinusgahan niyo ako nang hindi man lang ako binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ganoon na lang po ba ako kadaling itapon para sa inyo? Bawat salita niya ay parang isang sampal kay Harry. At tinanggap niya ang lahat ng iyon. Deserve niya. I know, mahinang sabi niya. Wala akong excuse. I was blended with my own issues. You said thy own anger. At idinamay kita. Bumalik ka na sa mansyon, Avi, pakiusap niya. I misses you. He's not the same since you left. I'm not the same. Umiling si Avi at sa pagkakataong ito, may mga luhang namuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito hinayaang pumatak. Hindi na po ako pwedeng bumalik doon. Really? Dahil sa akin. Promise, I'll make it up to you. Hindi na maulit yun. Hindi lang po dahil sa inyo, sabi ni Avi, ang boses ay nanginginig. Dahil din po sa sarili ko. Sa mansyon na yun, ako po si Avi, ang yaya. Ang sinungaling. Ang babaeng pinalayas. Dito, itinuro niya ang health center, ako po si Avi, isang volunteer. Isang taong may halaga dahil sa pagtulong sa iba, hindi dahil sa pag-aalaga sa isang bata o sa pagsunod sa mga utos ng isang mayamang galit. Nagulat si Harry. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Nakita niya sa harap niya ang isang babaeng hindi natakot. Isang babaeng natagpuan ang kanyang dignidad sa kabila ng lahat. Pero kailangan ka namin, Avi. Mas kailangan ko po ang sarili ko, sir, sabi niya, at sa pagkakataong iyon, tumulo na ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Tumalikod siya. Umuwi na po kayo. Gabi na. Nagsimula siyang maglakad pabalik sa health center, bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay palayo sa lalaking nanakit sa kanya, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay gusto pa ring balikan ng isang parte ng kanyang puso. Naiwan si Harry na nakatayo roon mag-isa sa dilim. Pinanood niya si Avi na maglakad palayo, ang likod nito ay isang testamento ng kanyang katatagan. Hindi niya ito pinalayas dahil galit siya. Pinalayas niya ito dahil natakot siya. Natakot siyang maniwala. Natakot siyang magtiwala ulit. At sa kanyang takot, nawala sa kanya ang tanging tao na nagparamdam sa kanya na posible pa palang maging buo ulit. Napayuko siya, ang bigat ng pagsisisi ay halos magpabuwal sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Harry ang totoong kahulugan ng pagiging lumpo, hindi sa binti kundi sa puso. Lumipas ang isang linggo. Isang linggong parang isang taon para kay Harry. Gabi-gabi, bumabalik siya sa tapat ng Rural Health Center. Hindi siya bumababa ng sasakyan. Hindi siya nagpapakita. Pinapanood lang niya mula sa malayo si Avi na parang isang aninong bantay. Nakikita niya itong nag-aasikaso ng mga pasyente, nakikipagtawanan sa mga nurse, at matyagang nag-aalaga sa maliit na hardin. Sa bawat ngiti ni Avi, lalong lumalalim ang kirot sa puso ni Harry. Nakikita niya ang babaeng masaya at mailayunin, isang buhay na malayo sa kanya, malayo sa mansyon. Sa mansyon, ang katahimikan ay naging isang sakit. Si Sayhay ay lalong naging matamlay. Isang araw, habang naglalaro ito mag-isa sa kanyang kwarto, nadulas ito sa mga laruang nakakalat at nahulog mula sa kanyang kama. Hindi naman malala ang nangyari, kaunting gasgas lang sa braso at isang bukol sa noo,
pero ang iyak nito ay hindi mapatahan. I want Ate Avi, iyon lang ang paulit-ulit na sinasabi nito sa gitna ng paghagulgol. Si Ate Avi lang ang marunong mag-alis ng sakit. Hawak-hawak ni Harry ang umiiyak na pamangkin, pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Pera, laruan, mansyon, lahat ay kaya niyang ibigay, pero ang tanging hinahanap ng bata ay wala sa kanya. Doon, sa gitna ng desperasyon, gumawa si Harry ng isang desisyon. Isinantabi niya ang kanyang pride. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng health center na nakuha niya mula sa isa sa mga nurse doon. Nang sagutin ito, nag-aalangan siyang nagsalita. Pwede ko bang makausap si Aviana? Sa kabilang linya, natigilan si Avi. Boses pa lang, alam na niya. Sir. Avi, si Harito, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pag-aalala. Si Isaysay na aksidente siya. Hindi malala, pero hinahanap ka niya. Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. Pakiusap, pwede ka bang pumunta? Kahit sandali lang. Para lang sa bata. Natahimik si Avi. Ang puso niya ay nagtatalo. Ang isang parte ay gustong tumanggi, manatili sa kanyang bagong buhay kung saan may kapayapaan siya. Ngunit ang kabilang parte, ang pusong nagmamahal kay Ethel, ay hindi kayang tiisin na marinig na nasasaktan ang bata. Sige po, mahinang sagot niya. Papunta na po ako. Isang oras lang ang lumipas, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Pagbaba ni Avi, sinalubong siya ng isang pakiramdam ng déjà vu. Ang gate. Ang hardin. Ang malaking pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng ulan. At ang pagsalubong sa kanya ay hindi na puno ng pagkakamali, kundi ng isang desperadong pangangailangan. Pagpasok niya sa loob, naabutan niya si Harry sa sala, karga-karga ang umiiyak pa ring si Isis. Ang itsura ni Harry ay puno ng pagod at pagkabalisa. Ate Avi, sigaw ni Erisay nang makita siya. Bumaba ito mula sa kandungan ni Harry at tumakbo palapit sa kanya, yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. Napaluhod si Avi at niyakap pabalik ang bata. Nang makita niya ang gasgas sa braso at ang bukol sa noo nito, hindi niya napigilang mapaluha. Anong nangyari sa'yo, baby boy? Okay ka lang ba? Umiling si Esere, humahagulgol pa rin. It hurts, 8. Can you sing the Alice Sakit song? Mumiti si Avi sa gitna ng kanyang mga luha. Ang I-Alice Sakiti song ay isang kantang inimbento lang niya, na kinakanta niya noon kay Isisi kapag ito'y nadadapa. Sinimulan niyang kantahin ito sa mahinang boses, habang dahan-dahang hinihipan ang bukol sa noo ng bata. Ulan, pantay-pantay ang sakit ni Ethel, mawalan at maglakbay. Unti-unti, kumalma si Hehe. Ang iyak nito ay naging hikbi, hanggang sa tuluyan na itong tumahan, ang ulo'y nakasandal sa balikat ni Avi, panatag. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood ni Harry ang lahat. Ang puso niya ay parang pinipiga. Nakita niya ang mahikang kayang gawin ni Avi. Isang mahika na hindi kayang bilhin ng pera. Nakaramdam siya ng matinding selos, hindi kay Avi, kundi sa koneksyon na mayroon ito sa kanyang pamangkin. Isang koneksyon na hindi niya kailanman nagkaroon. Salamat, sabi ni Harry, ang boses ay halos pabulong. Tumingin si Avi sa kanya, ang mga mata ay namumugto pa. Tumango lang siya bilang sagot. Ang kasunduan ay mananatili lang si Avi hanggang sa tuluyang gumaling at makatulog si Eth. Ngunit ang isang gabi ay naging 2, tapos 3. Ayaw siyang paalisin ni Ethel. At si Harry, sa kaibuturan ng kanyang puso, ay ayaw din. Ngunit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay mas matindi pa kaysa dati. Bumalik sila sa hapunan na silang 3. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay puno ng mga non-said words. Puno ng tampo, ng sakit, at ng isang hindi maipaliwanag na pagnanasa. Nag-uusap sila, ngunit ang mga pag-uusap ay formal at maingat. Avi, pakiabot ng tubig. Sir, gusto niyo pa po ng kanin? Ang trato niya kay Avi ay maayos na. Magalang. Ngunit formal. Malamig. Pilit niyang pinapanatili ang distansya, bilang parusa sa sarili at bilang paggalang sa desisyon ni Avi. Si Avi naman, ginagawa ang lahat para ipakitang ang pananatili niya roon ay para lamang kay Isis. Ang lahat ng kilos niya ay nagsasabing, nandito ako bilang yaya at yaya lang. Isang hapon, naabutan ni Avi si Harry sa isang maliit na gift sa loob ng bahay.
Pawisan ito, pilit na ginagawa ang kanyang physical therapy. Nakatayo ito, nanginginig, gamit ang dalawang parallel bars para suportahan ang sarili. Kitang-kita niya ang hirap sa mukha nito, ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa sakit. Bigla itong nawala ng balanse. Sir, sigaw ni Avi at walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palapit at inalalayan ito bago pa man ito bumagsak. Nahawakan niya ang baywang nito. Naramdaman niya ang tigas ng mga muscles sa likod nito, ang init ng pawis nito. Napasandal si Harry sa kanya, ang bigat ng katawan nito ay ramdam niya. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na naman. Amoy pawis, pero para kay Avi, iyon ang amoy ng pagsisikap. Kaya ko na, sabi ni Harry, hinihingal, pilit na itinatayo ang sarili, iniiwas ang tingin. Hayaan niyo na po akong tulungan kayo, pakiusap ni Avi, hindi bumibitiw. Hindi niyo po kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Harry. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Ilang taon na ba niyang sinusubukan na gawin ang lahat ng mag-isa? Ang pagpapalaki kay Stacey, ang pagharap sa kanyang kapansanan, ang pamamahala sa negosyo. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang tulungan siya. Inalalayan siya ni Avi pabalik sa kanyang wheelchair. Ang simpleng paghawak na iyon ay nagpadala ng libo-libong kuryente sa kanilang mga katawan. Nang makaupo na si Harry, nagtama ang kanilang mga mata. Isang mahabang tingin. Isang tingin na puno ng pasasalamat, ng pagsisisi, ng pangungulila. Nakita ni Avi sa mga mata nito ang isang lalaking pagod na sa pakikipaglaban. Nakita naman ni Harry sa mga mata ni Avi ang isang babaeng nakikita siya, hindi ang pilay, hindi ang amo, kundi siya, si Harry. Ang mga labi ni Avi ay bahagyang nakaawang. Ang mga mata ni Harry ay dahan-dahang bumaba mula sa mga mata ni Avi patungo sa mga labi nito. Muli ang mundo sa paligid nila ay naglaho. Lumapit ang mukha ni Harry. This time, mas sigurado. Mas desidido. Lumapit din ng bahagya si Avi, hindi na nag-iisip. Pero bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng gift. Harry! Are you in there, darling? Isang boses ng babae ang narinig nila mula sa labas. Isang boses na matinis at pamilyar kay Harry, ngunit hindi kay Avi. Agad na napaatras si Avi, na para bang nahuli sa akto. Si Harry naman ay nanigas. Ang init sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng yelo. Isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati ang biglang itinayo niya sa kanyang paligid. Bago pa man makapagsalita si Avi, itinulak na ni Harry ang pinto at lumabas, iniwan si Avi na nakatayo roon, ang puso ay kumakabog, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa gulat at isang masamang kutob. Ang sandaling iyon, ang halos perpektong sandaling iyon, ay muling ninakaw sa kanila. At sa pagkakataong ito, alam ni Avi na ang dumating ay hindi lang isang simpleng bisita. Ito ay isang bagyo. Sumunod si Aviana palabas ng gife, dala ng kuryosidad at isang hindi maipaliwanag na kaba. Pagdating niya sa sala, nakita niya si Harry nakaharap ang isang babae. Ang babae ay maganda sa isang paraan na halatang pinagkagastusan. Naka-designer dress ito, ang buhok ay perpektong nakaayos, at ang mukha ay puno ng mamahaling makeup. Matangkad, balingkinitan, at bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Siya ang tipo ng babae na makikita mo sa mga pabalat ng magazine. Isabelle, sabi ni Harry, ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang lason. What are you doing here? Ngumiti si Isabelle, isang ngiting matamis pero hindi abot sa mga mata. What else, darling? I came to see you. I heard you were looking for a new yaya. I thought, who better to help you than me? Ang mga mata nito ay lumibot sa sala at pagkatapos ay tumuon kay Avi. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tinging mapanuri at puno ng pangmamaliit. And who is this? Tanong ni Isabel, ang boses ay nagbago, naging mataray. Don't tell me this is the replacement. She looks provincial. Naramdaman ni Avi ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na inihambing sa isang seda. She's a guest, mabilis na sagot ni Harry, ang mga mata ay matalim na nakatingin kay Isabel. Ang pagiging protective sa tono niya ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Avi. A guest, tumawa si Isabel. Harry. You never change. Always a soft spot for strays.
Lumapit si Isabel kay Harry at akmang hahalikan ito sa pisngi, ngunit umiwas si Harry. Ang pag-iwas na iyon ay isang malinaw na mensahe. "Elvie, are you really here, Isabel?" ulit ni Harry. "I miss you." "I miss us," sabi nito, ang boses ay naging malambing, puno ng pagkukunwari. "People make mistakes, Harry. It's been 3 years. Can't we just move on?" Sa mga sandaling iyon, ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabuo sa isip ni Abby. Ang galit ni Harry sa mga babae. Ang pait. Ang kawalan ng tiwala. Ang babaeng nasa harap niya ngayon, ito ang dahilan. Siya ang asawa. Ang dating asawa. Biglang pumasok sa isip ni Harry ang isang alaala, isang flashback na kasing linaw ng kristal. 3 taon na ang nakalipas. Gabi ng kanilang anniversary. Naghanda si Harry ng isang sorpresa para kay Isabel. Dala-dala ang isang bouquet ng rosas at isang mamahaling kwintas, umuwi siya ng maaga mula sa opisina. Ngunit pagdating niya, ang bahay ay tahimik. Hinanap niya ito sa kanilang kwarto, ngunit wala. Narinig niya ang mahinang tawanan mula sa guest room. Kumatok siya. Walang sumasagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon, gumuho ang kanyang mundo. Si Isabelle, ang kanyang asawa, ay nasa kama. At ang kasama nito ay hindi lang basta ibang lalaki. Ito ay si Marco. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang business partner. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo. Nakatayo lang siya roon, hindi makapaniwala. Nabitawan niya ang mga bulaklak. Ang tunog ng pagbagsak ng kahon ng kwintas sa sahig ang nagpabalik sa kanila sa realidad. "Harry," sigaw ni Isabelle, puno ng gulat at takot. Walang salitang lumabas sa bibig ni Harry. Isang nakakabinging ingay lang ang naririnig niya sa kanyang tenga. Tumalikod siya at tumakbo. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito ng walang patutunguhan. Ang mga luha ay bumabagsak sa kanyang mga mata, nilalabo ang kanyang paningin. Ang sakit. Ang tindi ng pagkakanulo. Mula sa 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Sa isang kurbada, hindi niya nakita ang paparating na truck. Ang huli niyang narinig ay ang malakas na busina at ang tunog ng nagbanggaang bakal. "Harry!" Ang boses ni Abby ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita nito ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang pamumutla ng kanyang mukha. "Okay ka lang po, sir," bulong ni Abby. Tumingin si Harry sa kanya, at sa isang saglit, ang nakita niya ay hindi lang pag-aalala, kundi pang-unawa. Bumalik ang tingin ni Isabel kay Abby. "And Kavi, are you still here? Yaya, can you get me some water? Make sure it's sparkling. Perrier, if you have it, see." Ang utos ay puno ng arogansya, isang paraan para ipamukha kay Abby ang kanyang lugar. Akmang tatalikod si Abby para sumunod, hindi dahil sa utos, kundi para makaiwas sa tensyon. Ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya. Ang kamay ni Harry. Hinawakan ni Harry ang kamay ni Abby sa harap ni Isabel. Isang simpleng kilos pero puno ng kahulugan. Isang kilos ng pagpili. Isang kilos ng pag-angkin. "She's not your yaya," sabi ni Harry, ang boses ay matatag. "And she's not getting you anything. If you want water, get it yourself. You know where the kitchen is." Nanlaki ang mga mata ni Isabelle, hindi makapaniwala sa nakita at narinig. Tumingin ito mula sa magkahawak na kamay ni Harry at Abby, pabalik sa mukha ni Harry na ngayon ay puno ng determinasyon. Isang ngit-ngit ang gumuhit sa kanyang perpektong mukha. "So, ito pala," sabi ni Isabel, ang boses ay tumutulo sa panunuya. "Pinalitan mo ako para sa isang probinsyanang yaya? How pathetic can you get, Harry? Anong nakita mo sa kanya? Yung awa. Dahil pareho kayong mga basahan?" Ang mga salita ay matatalim, idinisenyo para saktan hindi lang si Abby, kundi pati si Harry. Ngunit hindi bumitiw si Harry sa pagkakahawak sa kamay ni Abby. Sa katunayan, mas hinigpitan pa niya ito na para bang kumukuha ng lakas mula sa kanya. Si Abby naman nakayuko lang. Narinig niya ang lahat. Naintindihan niya ang lahat. Ang lalaking ito, ang amo niya, ay minsan ang nawasak. At ang babaeng nasa harap niya ang may gawa noon. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ganito na lang ang galit ni Harry sa mundo, ang takot nitong magtiwala.
Ngunit ang pag-unawang iyon ay may kasamang sakit. Isang parte ng kanyang puso ang naaawa kay Harry. Pero ang isa pang parte ay nakakaramdam ng kakulangan. Hindi ako si Isabel, naisip niya. Hindi ako kasing ganda niya. Hindi ako kasing talino niya. Hindi ako ang babaeng una niyang minahal. Pakiramdam niya, isa lang siyang panakip butas. Isang pamalit. Isang band-aid sa isang malalim na sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang kamay ni Harry na nakahawak sa kanya ay hindi na nagbigay ng kilig, kundi ng isang paalala ng kanyang pagkakaiba. Paalala na hindi siya ang orihinal. Dahan-dahan, maingat, binawi niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Harry. Ang kilos na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Napatingin si Harry sa kanya, ang mga matay puno ng pagkalito at sakit. Bakit siya bumitiw? Nakita ni Isabelle ang pagbitaw na iyon at mumisi ito, na parang isang lobong nakakita ng kahinaan. See? Even she knows her place. Alam niyang hindi siya nababagay dito. Hindi siya nababagay sa'yo. Humarap si Abby kay Harry, ang mga matay puno ng isang emosyong hindi mabasa ni Harry. Isang halo ng lungkot, pag-unawa at pagpaparaya. Kailangan ko na pong tingnan si Effie. Mahinang sabi niya, ginamit ang bata bilang dahilan para makatakas. Excuse me po. Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paakyat ng hagdan, palayo sa dalawang taong naglalaban para sa isang nakaraang ayaw na niyang maging parte. Pagdating niya sa kwarto ni Effie, nakita niya itong mahimbing na natutulog. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng kama, at doon, sa katahimikan ng silid, pinakawalan niya ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya, hindi dahil sa mga masasakit na salita ni Isabel. Umiyak siya dahil sa katotohanan. Ang katotohanan kahit anong gawin niya, palagi siyang magiging anino lamang. Ang anino ng babaeng unang nagpatibok at unang dumurog sa puso ni Harry. Paano niya hihilumin ang isang sugat na hindi naman siya ang may gawa? Paano niya pupunuin ang isang puwang na hinulma para sa ibang tao? Naramdaman niya ang pagiging impostor, hindi na bilang isang peking yaya, kundi bilang isang peking pag-ibig. Sa baba, nagpapatuloy ang digmaan. Get out of thy house, Isabel, sabi ni Harry, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Not until you listen to me, Harry. Nagkamali ako. Pero bata pa tayo noon. Marupok. Nagpadala sa tukso. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw pa rin. Tumawa si Harry, isang tawang walang kagalakan. Mahal? You don't know the meaning of the word. You didn't just cheat on me, Isabel. You did it with Esva, best friend. Sa sarili kong pamamahay. You destroyed me. And you think she can fix you? Sigaw ni Isabel, itinuro ang direksyon kung saan umakyat si Abby. That girl? She's nothing. Ain't nobody. Ano ang may bibigay niya sa'yo na hindi ko kayang ibigay? Tumingin si Harry kay Isabel, at sa mga mata nito, wala nang galit. Wala nang sakit. Tanging awa na lang. She can give me peace, mahinang sagot ni Harry. Something you will never understand. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpatahimik kay Isabel. Walang halong galit, walang sigawan. Isang simpleng katotohanan lang na mas masakit pa sa anumang sampal. This isn't over, Harry, sabi ni Isabel, dinampot ang kanyang mamahaling bag. You will regret this. Tumalikod ito at nagmart sa palabas ng pinto, iniwan ang isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Naiwan si Harry na mag-isa sa sala. Tumingala siya sa hagdanan sa direksyon kung saan nagpunta si Abby. Alam niyang nasaktan niya ito. Alam niyang ang pagbawi nito ng kamay ay isang senyales. Si Abby, ang babaeng dahan-dahang nagtuturo sa kanya kung paano muling magtiwala. At siya, sa isang iglap, ay ipinaramdam dito na isa lang itong pamalit. Isang lunas. Paano niya sasabihin dito na hindi ito totoo? Paano niya ipapaintindi na ang nararamdaman niya para dito ay bago, iba, at walang kinalaman sa nakaraan? Na si Isabelle ay ang kanyang nakaraan, pero si Abby ang nagsisimula ng maging kanyang kinabukasan. Ngunit sa pag-atras ni Abby, sa pagbitaw nito, naramdaman ni Harry ang takot. Ang takot na baka tulad ng nakaraan, ang kinabukasang iyon ay muli na namang mawala sa kanya.
Ang pagdating ni Isabelle ay nag-iwan ng isang lamat sa namumuong relasyon ni Harry at Avi. Si Avi ay naging mas tahimik, mas maingat. Ang mga ngiti niya ay hindi naabot sa kanyang mga mata. Pilit niyang ginagawa ang kanyang mga tungkulin bilang yaya ni Ethel. Ngunit may isang malinaw na distansya na siyang kusang inilagay sa pagitan nila ni Harry. Pakiramdam niya, anumang oras, isa lang siyang bisita na kailangang umalis kapag dumating na ang tunay na may-ari ng bahay. Si Harry naman ay gulong-gulo. Gusto niyang kausapin si Avi, ipaliwanag ang lahat, ngunit hindi niya alam kung paano. Paano niya sasabihing hindi ito panakipbutas kung ang sarili niyang mga kilos ay iyon ang ipinapahiwatig? Ang bawat pag-iwas ni Avi ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, isang paalala ng kanyang pagkakamali. Ang hindi nila alam, si Isabel ay hindi pa tapos. Isang linggo pagkatapos ng insidenteng iyon, isang itim na van ang huminto sa tapat ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang mga magulang ni Harry, sina Don Ricardo at Doña Soledad, mga respetadong miyembro ng alta sosyedad. Kasama nila si Isabelle na ang mukha ay puno ng nagkukunwaring pag-aalala. Anak, nabalitaan namin ang nangyari sa lubong ni Doña Soledad kay Harry na nagulat sa kanilang biglaang pagdating. Isabel told us everything. Bakit hindi mo sinabi sa amin na may problema? Naabutan nila si Avi sa sala, nag-aayos ng mga laruan ni Ethel. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. At sino ito? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay may otoridad. Tinitingnan si Avi na para bang isa itong dumi sa kanyang mamahaling sapatos. Siya yung yaya, daddy, sagot ni Isabelle. Ang boses ay puno ng pait. Ang guest ni Harry. Lumapit si Doña Soledad kay Avi. Ikaw pala. Iha, alam mo, nagpapasalamat kami sa pag-aalaga mo sa apo namin. Pero siguro naman, naiintindihan mo na ang pamilya ay may mga problemang kailangan ayusin ng pribado. Soledad, wag mo nang paligwi-ligoyin pa, sabat ni Don Ricardo, humarap kay Avi. Miss, ano man ang pangalan mo, narito ang tseke. Isulat mo na lang kung magkano ang gusto mo. Kabayaran para sa serbisyo mo at para sa abala. Pagkatapos, pwede ka nang umalis. Kinuha ni Don Ricardo ang kanyang checkbook at inabot ito kay Avi. Nakatayo lang si Avi doon, hindi makagalaw. Pakiramdam niya ay inuulit ng tadhana ang nangyari sa kanya. Ipinagbibili. Ipinagtatabuyan. Ang kaibahan lang, mas malaki ang halaga at mas masasakit ang mga salita. Hindi po ako nagtatrabaho para sa pera, mahinang sabi ni Avi, ang boses ay nanginginig ngunit may dignidad. Lahat ng tao ay may presyo, iha, sabi ni Doña Soledad, may halong pangmamaliit. Alam naming mahirap ka lang. Huwag ka nang magpakaipokrita. Tanggapin mo na ang alok ng asawa ko at umalis ka ng tahimik. Si Harry at Isabel ay kailangang magkaayos. Para sa pamilya. Para sa negosyo. Hindi po, matatag na sabi ni Avi, sa wakas ay tumingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Hindi niyo po mabibili ang pagkatao ko. How dare you, sigaw ni Doña Soledad. Stop! Isang sigaw ang pumuno sa buong sala. Lahat sila ay napalingon kay Harry. Gamit ang kanyang saklay, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat hakbang ay mabagal at halatang masakit, ngunit nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa tabi ni Avi. Humarap siya sa kanyang mga magulang. Ano nang karapatan niyong pumunta rito at itaboy ang taong pinapahalagahan ko? Anak, para rin ito sa'yo, katwiran ng kanyang ina. Isabel is your wife. Nagkamali siya, pero pamilya pa rin natin siya. She stopped being this way wife 3 years ago, sagot ni Harry. At kailanman, hindi na siya magiging parte ng pamilya ko ulit. Humarap siya kay Isabel. Tapos ka na ba? Tapos ka na bang gamitin ang mga magulang ko para makuha ang gusto mo? Umalis ka na, Isabel. This time, for good. Umatras si Isabel, takot sa determinasyon sa mga mata ni Harry. Ngunit ang mga magulang niya ay hindi sumuko. Harry, isipin mo ang negosyo. Ang reputasyon natin. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na ipinagpalit mo ang isang De La Vega para sa isang yaya na galing sa kung saang probinsya, sigaw ni Don Ricardo. Tumingin si Harry sa kanyang ama. At pagkatapos, tumingin siya kay Avi. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang katatagan. Ang babaeng ito, na walang pera,
walang pangalan, ay may isang bagay na wala si Isabel at ang kanyang pamilya, dignidad. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw para kay Harry. Ang pag-aalinlangan, ang takot, ang sakit ng nakaraan, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang katiyakan. Humarap siyang muli sa kanyang mga magulang, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat na hindi matitinag. Kung ang pagpili sa kanya ay nangangahulugang tatalikuran ko ang pangalan, ang pera, at ang reputasyon na sinasabi ninyo, kung ang pagpili sa kanya ay nangangahulugang mag-isa akong haharap sa mundo, huminto siya at tiningnan si Abby. Ang mga matay puno ng isang pagmamahal na ngayon lang niya kayang aminin ng buo. Kung siya ang magpapangiti sa akin, kung siya ang magpaparamdam sa akin, na buo ako ulit, kung siya ang magbabalik ng liwanag sa madilim kong mundo, edi siya ang pipiliin ko. Ang mga salita ay parang isang deklarasyon. Isang sumpa. Isang pangako. Natigilan ang lahat. Maging si Abby ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang napakatinding kaligayahan. Sa unang pagkakataon, may isang taong pinili siya. Ipinaglaban siya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni SF, at lumabas ang bata, nagising sa ingay. Tito Harry. Tumingin si Harry sa pamangkin. At pagkatapos, binalik niya ang tingin kay Abby. Lumuhod si Abby at niyakap si Umiiyak siya, ngunit nakangiti. Ang mga luhang iyon ay naghugas sa lahat ng takot at pag-aalinlangan sa kanyang puso. Hindi na siya ang babaeng tumakas. Hindi na siya ang yaya. Hindi na siya ang panakipbutas. Siya si Abby. Ang pinili. Ang minamahal. Nang walang sinasabi, umalis na ang mga magulang ni Harry, kasama si Isabel na talunan. Naiwan silang tatlo sa sala. Si Harry, si Abby at si Taylor. Isang bagong pamilya. Nilapitan ni Harry si Abby. Dahan-dahan, marahan, iniangat niya ang mukha nito. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi ako ang nakaraan mo, bulong ni Abby, ang mga mata ay nagtatanong. Hindi ako siya. Alam ko, sagot ni Harry, ang boses ay malambing. You are not the past. You are the future. At doon, sa gitna ng sala, sa harap ng batang naging tulay nila, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mga labi sa mga labi ni Abby. Ang kanilang unang halik. Hindi ito mabilis. Hindi ito mapusok. Ito ay mabagal, marahan, at puno ng lahat ng emosyong hindi nila masabi sa salita. Puno ng pagsisisi, ng pasasalamat, ng pag-asa, at ng isang pag-ibig na binuo sa gitna ng sakit at pinanday sa gitna ng pagsubok. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho na anuman ang dumating, anuman ang pagsubok na kanilang harapin, kakayanin nila. Dahil sa wakas, nahanap na nila ang kanilang tahanan, sa piling ng isa't isa. Ang mga sumunod na buwan ay panahon ng paghilom. Ang mansyon, na dati nababalot ng lungkot at galit, ay unti-unting napuno ng liwanag at tawanan. Ang mga mabibigat na kortina ay palaging nakabukas na ngayon, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Ang mga hapunan ay hindi na tahimik, puno na ito ng mga kwento ni ng malumanay na tawa ni Abby, at ng mga ngiti ni Harry na ngayon ay madalas ng masilayan. Ipinagpatuloy ni Harry ang kanyang physical therapy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Palaging nasa tabi niya si Abby, hindi bilang isang alalay, kundi bilang isang inspirasyon. Siya ang tagahawak ng kamay nito kapag nanginginig na ito sa pagod. Siya ang tagapunas ng pawis nito. Siya ang bumubulong ng, kaya mo yan, kapag malapit na itong sumuko. Dahil kay Abby, ang therapy ay hindi na isang parusa, kundi isang paglalakbay na may kasama. Ang bawat masakit na hakbang ay may katumbas na matamis na ngiti. Ang bawat patak ng pawis ay may kasamang yakap. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas hindi lang ang mga binti ni Harry, kundi pati na rin ang kanyang puso. Ang relasyon nila ay namukadkad ng natural. Walang pilitan. Walang madramang deklarasyon. Ang pag-ibig nila ay ipinapakita sa mga maliliit na bagay. Sa pagtimpla ni Abby ng kape para kay Harry tuwing umaga, na alam na niya kung gaano katamis. Sa pag-abot ni Harry ng kumot kay Abby kapag nakakatulog na ito sa sofa habang nagbabasa ng libro. Sa sabay nilang pag-aalaga kay Estefy, na ngayon ay isa ng masaya at bibong bata, ang mga mata ay laging kumikinang.
Isang araw, ipinagdiriwang nila ang ikapitong kaarawan ni Eve. Naghanda sila ng isang maliit na salu-salo sa hardin. Ang mga bisita ay iilan lang, si Manang Letty, ang iba pang kasambahay na naging pamilya na rin nila, at ang mga nurse mula sa health center na naging kaibigan ni Avi. Wala roon ang pamilya ni Harry. Simula noong araw na iyon, hindi na sila nagpakita o tumawag man lang. Isang desisyon na masakit, pero tinanggap ni Harry. Alam niyang sa pagpili kay Avi, pinili niya ang isang bagong pamilya. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, habang nagkakantahan ng Happy Birthday, tumayo si Harry mula sa kanyang upuan. Ang lahat ay napatingin sa kanya, nag-aabang. Walang wheelchair. Walang saklay. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, naglakad siya. Ang mga hakbang niya ay hindi perpekto. May bahagyang ika pa rin. Ngunit matatag. Desidido. Naglakad siya palapit sa cake kung nasaan si Eve at Avi. Napasinghap ang lahat. Si Manang Letty ay napaiyak sa tuwa. Si Avi naman, napatakip ng bibig, ang mga luha ay malayang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Ito ang milagrong matagal na nilang hinihintay. Nang makarating siya sa tabi ni Avi, kinuha niya ang kamay nito. 3 taon, simula niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. 3 taon akong nagtago sa dilim. 3 taon kong isinumpa ang mga binti kong hindi na makalakad. Akala ko, habang buhay na akong magiging isang halimaw na nakakulong sa tore ng sarili kong galit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Avi. Pero dumating ka. Isang estrangherong basang-basa sa ulan. Isang babaeng ipinagbili pero hindi kayang bilhin. Isang yayang nagturo sa akin hindi lang kung paano alagaan ang pamangkin ko, kundi kung paano ulit alagaan ang sarili ko. You taught me how to stand up again, Avi. Literally and figuratively. Ibinalik mo hindi lang ang lakad ko, kundi ang pagmamahal at pagtitiwala sa puso ko. Lumuhod siya. Hindi sa isang perpektong paraan. Isang pagluhod na may kasamang panginginig at hirap, pero puno ng sinseridad. Sa harap ng kanilang munting mundo, sa harap ng mga taong naging saksi sa kanilang kwento, kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Aviana, sabi niya, binibigkas ang pangalan nito na parang isang dasal. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Hindi ko maipapangako na hindi na tayo magkakamali o masasaktan. Pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay. Maipapangako kong ikaw at si Eve ang palagi kong pipiliin araw-araw. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na diamante, hindi magarbo, pero kumikinang ng totoo. Will you marry me? Will you be my wife, Jiv's partner, Jiv's future? Hindi makapagsalita si Avi. Tumango lang siya ng paulit-ulit habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha ng purong kaligayahan. Yes, sa wakas ay naibulong niya. Yes, Harry. Yes. Kinuha ni SSC ang singsing mula sa kahon na para bang ito ang pinakamahalagang tungkulin na ibinigay sa kanya. Siya mismo ang nagsuot nito sa daliri ni Avi. Now you're really giving mommy, masayang sabi ng bata at niyakap silang dalawa. Nagpalakpakan ang lahat. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng asul na langit, ang 3 kaluluwang minsan nang nasaktan at nawala ay sa wakas ay naging isang buong pamilya. Gabi na. Ang mga bisita ay umalis na. Ang mansyon ay tahimik na ulit, ngunit sa pagkakataong ito ay isang payapang katahimikan. Sa sala, nakaupo si Avi sa isang malaking armchair, nagbabasa ng libro. Sa kanyang paanan, nakasandal si Eve, mahimbing nang natutulog. Mula sa likod, lumapit si Harry, naglalakad ng walang tulong, at dahan-dahang niyakap si Avi mula sa likuran, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Tiningnan nila ang kanilang refleksyon sa salamin ng bintanang nakasara. Isang larawan ng isang pamilya. Isang larawan ng tahanan. Mahal kita, bulong ni Harry sa tenga ni Avi. Ngumiti si Avi, ipinikit ang kanyang mga mata, at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Harry. Mahal din kita, sagot niya. Ang babaeng tumakas para iligtas ang kanyang sarili ay hindi lang nakahanap ng kaligtasan. Nakahanap siya ng pag-ibig. At sa pag-ibig na iyon, hindi lang niya nailigtas ang sarili niya. Nailigtas din niya ang isang lalaki at isang bata, at silang 3, magkakasama, ay nagsulat ng isang bagong kwento.
Isang kwentong nagsimula sa takot at sakit, ngunit nagtapos sa paghilom, pag-asa, at isang pag-ibig na kasing tatag ng isang mansyong muling napuno ng buhay. Sa lahat ng aking minamahal na mambabasa at tagapakinig, kung paanong sina Avi at Harry ay nakarating sa kanilang huling kabanata, tayo rin ay narito na sa dulo ng ating pinagsamahang paglalakbay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo para pakinggan at damhin ang kwento ng kanilang pag-ibig, mula sa unang pahina ng pagtakas hanggang sa huling pahina ng paghilom. Kayo ang naging tahimik na saksi sa bawat luha, sa bawat ngiti, at sa bawat tibok ng puso sa loob ng mansyon sa San Raimundo. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring napaka-personal na paglalakbay para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat salita, naramdaman ko ang takot ni Avi sa kanyang pagtakas, ang bigat ng galit at pagsisisi sa dibdib ni Harry, at ang tahimik na pananabik ni Efes para sa isang buong pamilya. May mga pagkakataong napapangiti ako sa kanilang mga munting sandali ng kilig, at may mga gabing tila nadudurog din ang puso ko kasabay ng sa kanila. Ang pinakamasarap na bahagi ng paglikha sa kanila ay ang makitang sila ay unti-unting naghilom, hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa kapangyarihan ng pag-unawa at pagpapatawad. Sa likod ng bawat kilig, tampuhan, at drama, ang aking munting hiling ay may mga aral tayong mapulot at maisabuhay. Nais kong iparating na hindi pa huli ang lahat para magsimula muli, na ang tunay na pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ay ang pinakamabisang susi sa paghilom. Nais kong ibahagi na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto o madali, ngunit ito'y matatagpuan sa pagpili, sa pag-unawa, at sa desisyong manatili sa kabila ng lahat ng pagsubok. At higit sa lahat, na ang konsepto ng pamilya ay hindi lamang nakikita sa dugo, kundi sa mga pusong pinipiling manatili, mag-alaga, at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ngayong tapos na ang kwento, inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga saloobin at komento. Nais kong marinig ang inyong mga kwento. Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Sinong karakter ang inyong minahal, kinainisan, o naunawaan? Ang inyong mga pananaw ay magbibigay ng panibagong buhay sa kwentong ito. At kung ang paglalakbay na ito kasama sina Avi at Harry ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, at sa iba pang mga mambabasa na maaaring nangangailangan ng isang kwento ng pag-asa. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.